One time, nung nasa elementary pa ako, may na-experience ako na first time lang mangyari sa buhay ko at sa aming mga kaklase ko. Kasi isa sa mga estudyante noon sa paaralan namin sumisigaw at nagwawala sa kabilang room. So, nagtaka kami nun. What the heck is happening in the other classroom? And yung teacher namin na nagtuturo sa harap nun, biglang kinausap ng isang teacher na galing sa kabilang room. Pagkatapos nila mag-usap, dali-daling pumunta yung teacher namin sa harap, papunta doon sa may likod ng room namin dahil nandoon yung bag niya. At may kinuha siya sa bag niya noon na para bang rosary o basta. Pero sa isip ko noon, common sense na may nangyari o may nasapian o kaya may pinagdadasal sila na estudyante at pangalanan na lang nating Carmela. So, after isang taon ang lumipas, hindi ko inaasahan na magiging kaklase ko si Carmela. And nung time na yun, okay pa naman ang lahat at wala namang nangyaring ganun katulad ng dati kay Carmela. Pero, nung nagtuturo yung teacher namin sa English, nagpa-graded and recitation siya nun na dapat sasagot ka sa tanong in English and strict teacher din pala siya. Yung time na yun, si Carmela at yung dalawang babae nakikipagdaldalan habang nagtuturo yung teacher namin na yun. Si ma'am nakita sila kaya tinawag sila isa-isa para mag-recite. And okay naman at nakapag-recite yung dalawa naming kaklase na yun. At si Carmela na lang, bigla na lang siyang umiyak at umupo nung pinapatayo siya. At dun na na-trigger yung sapi niya. Oh, Miss Carmela, what's happening? I'm just asking you to answer this. Why can you not speak? Then, boom! Guess what? Dahil lahat ng attention nun, kay Carmela na. Kaya, feel ko, ayun ang nagpa-trigger para sapian siya. So, first nun umiyak lang siya nung umiyak ng paunti na paunti. Na lumalakas na yung boses niya na parang sumisigaw na siya. And dun na yung teacher ko nag-walk out na para bang nagtatawag niya siya ng tulong. And I feel bad para sa teacher namin na yun kasi nagtuturo lang naman siya and hindi naman niya kasalanan na ganun pala si Carmela. So yeah. Lagi ng bako! Ano na ba ang bako? Napakahinig mo ni Carmela! So, lahat ng lumalapit kay Carmela noon, tinataboy niya. O di kaya naman, binabato niya ng libro, lapis, o kung ano-ano pa na nagpapatigil para sa iba naming classmate na i-comfort siya. So, may mga ibang teacher na pumunta sa room namin noon na nako-concern sa ingay dahil nagtuturo din sila. So, pumunta sila sa room namin para i-comfort siya at sabihin na bad yung mga ginagawa niya at hindi tama. And I guess, nagdala din sila ng mga rosary at dinadasalan siya. Tigil mo na yan, Carmela! Pinipigay mo lang yan para di ka makasagot sa recitation Pero guys, sa isip ko noon, totoo naman na pinipeke niya. And sa isip ko noon, why not, diba? Pero sa case niya, is I don't think pinipeke niya since kita mo na lumuluha siya tapos natirik yung mata niya. And iba din yung wordings niya na para bang iba yung sinasabi niya at hindi ka boses ni Carmela.
So, pinatawag na yung nanay ni Carmela nun kasi hindi na ma-handle ng mga teacher yung nangyayari. And wala na akong update na nalaman pero kinabukasan naman pumasok si Carmela, new hair, at saka nakabangs din. Tapos, main character ang atake kasi parang walang nangyari. Haha, back to normal ang atake, boy. Carmela, wala ka bang nalaman kahapon? Carmela, nakakaalala mo pa ba kahapon ginawa mo? And sinabi ni Carmela noon na wala siyang naaalalang nangyari kahapon. And sabi din niya na yung gupit daw niya may kinalaman para hindi ulit siya sapian. And naalala ko noon nagkasagutan at nag-away pa nga nun si Carmela at yung kaklase naming lalaki. And hindi naman siya nasapian. Kanina ka pino. Pangit-pangit mo naman ulit lolo ko sa akin. Ikaw ang nagbibigay ng sanib para lang hindi matawag sa resignation eh. Hindi ko naman alam yun ah. Baka ikaw yun. Peke. Pasigaw-sigaw ka pa doon. Pangit naman ang iyak mo. And yeah, ayun yung pinaka-weird na experience ko nung nasa elementary pa ako. And I think ang moral lesson sa video na to, makinig kayo sa mga teacher nyo para pag tinanong kayo, may maisagot kayo. The joke. Yeah. And thank you nga pala sa mga nagsusubscribe dyan. Kaya kung na-appreciate nyo ko, na-appreciate ko din kayo. Pati yung mga fan art ninyo. Kahit wala naman nagsisend. And mag-subscribe na din pala kayo para mag 100 subs na ako. And mag-like na din kayo. Ayun lang. Bye!